At muli kami nagpapasalamat na kami po ay inyong ginising, binigyan ng buhay at kalakasan sa umagang ito. At kami po ay sama-samang sumasamba at nagbinabalik po ang pinakamataas na papuri dyan sa kaitaasan. Patuloy na dumadalangin, Panginoon, na samahan po kami sa aming pong gagawing programa at masumpungan po ang lahat kasama po ng mga kasama po namin sa Zoom, sa Facebook, sa YouTube, ngayong live at saan man po mapadpad ang aming pong programang ito sa social media. Anumang oras po ito mapanood ng mga makakapakinig at makakapanood nito ay masumpungan po sila sa maayos na kalagayan. Makilala po nila ang aming pong tagapagligtas at tanggapin din po nila ang kanilang tanggapin po din nila kayo bilang kanila pong personal na tagapagligtas. Patawad po Ama sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at ngayong umaga ay dalangin po namin na lukuban ng Santong Espiritu ang lahat po ng mga magsisiganap sa umagang ito. Makilala po namin at malaman po namin ang mga aral na inyo pong ipapadala po sa amin at matuto po kami na magtiwala po sa inyo na wala pong imposible at ang aming pong pananampalataya ay mas tumibay at ibahagi po namin ang mabuting balita po sa iba. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong pakikisama, sa inyong pong ginagawa po sa aming pong mga buhay at patuloy po namin kayong pinapasalamatan sa lahat pong ito. Ang lahat pong ito ay aming pong dalangin sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Happy God First Morning pong muli sa inyong lahat mga kapatid. At tayo po ay nasa March 2 sa ngalan po ni Ma'am Josephine Soriano. Ako pong muli ang inyong pong lingkod na humahalili at tayo po ay magpapatuloy sa umagang ito. Ang mga magsisiganap ay akin pong babanggitin sa Bible reading po ay si Brother Teddy Francisco, subalit siya po ay may sakit. Kinausap ko po si Sister Lisette Joyce Lola mula sa Pasay Adventist Church na tulungan tayo at pangunahan tayo sa ating pong Bible reading. Andito na po siya. So mamaya po ay siya po ang magbabasa. Lisette, salamat sa iyong pagpapaunlak. Salamat sa iyo. At sa reflections ay si Pastor Arland Caliso at si Pastor Jezreel Mondihar. Nakita ko na si Pastor Orland pero si Pastor Mondihar ay hindi ko pa nakita. Subalit ay magpapatuloy. At mamaya po sa Jesus Wins ay si Sister Miriam Rosete. Wala pa po. So baka po si Mami Net makapaganda para saluhin si Sister Miriam Rosete. At si Pastor Ferdinand Mislos ang makakasama po natin sa ating pong councils on stewardship, Paul's recognition of the system. Mga kapatid, tayo po ay maghanda na. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia o ang ating mga digital Bible sa 2 Kings chapter 7. Tawagin na po natin si Sister Lisette Lola para po tayo magbasa ng ating pong Bible. Sister Lisette, salamat po. Good morning po. Happy God First Morning sa atin pong lahat. Yan. Bali, ako po ay naimbitahan na basahin po ang ating Biblia sa libro ng Ikalawang Mga Hari at tayo po ay nasa Kabanatang 7. Bali, akin na pong babasahin.
Kung kayo po yung mga Biblia rin po, kayo po yung makibasa na rin po sa akin. Sabi po dito, at sinabi ni Eliseo, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Bukas, sa may ganitong oras, ang isang takal ng mainam na harina ay may pagbibili ng 1 siklo, at ang 2 takal ng sebada ay ng 2 siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Nang magkagayon, ay ang punong kawal na pinangangapitan ng hari ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, narito, kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ito? At kanyang sinabi, narito, makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain na yon. Mayroon ngang 4 na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan, at sila ay nagsangupan. Bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Kung ating sabihin, tayo ay magsisipasok sa bayan, ang kagutom nga ay nasa bayan, at tayo ay mamamatay roon. At kung tayo ay magsisitigil ng pagkaupo rito, tayo ay mamamatay rin. Ngayon nga'y halina at tayo'y lumapit sa hukbo ng mga taga-Syria. Kung tayo'y ililigtas nilang buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, mamamatay lamang tayo. At sila'y nagsitindig, magtatakip silim upang magsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria. At nang sila'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito walang tao roon. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at ang huni ng mga kabayo, sa makatuwid bagay ang hugong ng malalaking hukbo. At sila'y nagsangusapan. Narito, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ng mga hari ng mga Heteo at ng mga hari ng mga taga-Ehipto upang magdaluhong sa atin. Kaya't sila'y nagsitindig at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang buong kampamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. At nang ang mga ketong na ito'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento, sila'y nagsipasok sa isang tolda at nagsikain at nagsiinom at nagsipadala mula roon ng pilak at ng ginto at ng bihisan at nagsiayon at itinago. At sila'y bumalik at pumasok sa ibang tolda at nagdala rin mula roon at nagsiayon sa at tinago. Nang magkagayon ay nangusapan sila, kung hindi mabuti ang ginagawa natin, ang araw na ito ay araw ng mabuting balita at tayo ay tumatahimik. Kung tayo ay magsipaghintay ng hanggang sa pagliliwayway, sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Ngayon nga ay halina, tayo'y magsiyaon at ating saysayin sa sangbahayan ng hari. Sa gayon ay nagsiparoon sila at nagsitawag sa tagatanod pinto ng bayan. At kanilang isinaysay sa kanila na sinasabi, kami ay nagsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria at narito, walang lalaki roon ni tinig man ng lalaki, kundi mga nakataling kabayo at mga asnong nakangatali. At ang mga tolda na gaya ng dati. At tinawag niya ang mga tagatanod pinto at kanilang sinaysay sa sangbahayan ng hari sa loob. At ang hari ay bumangon sa gabi at nagsabi sa kanyang mga lingkod, ipakikita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginawa ng mga taga-Syria sa atin. Kanilang talastas na tayo ay gutom, kaya't sila'y nagsilabas ng kampamento upang magsipangubli sa parang na nagsasabi, pagka sila'y nagsilabas sa bayan, ating kukunin silang buhay at papasok tayo sa bayan. At isa sa kanyang mga lingkod ay sumagot at nagsabi, isinasamo ko sa inyo na kunin ng ilan ang 5 sa mga kabayong nalabi na natira sa bayan.
Narito sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na natira roon. Narito sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na nalipol. At tayo'y magsugo at ating tingnan. Sila nga'y nagsikuha tingnan ninyo. At kanilang sinundan sila hanggang sa Hordan, at narito ang buong daay puno ng mga kasuutan ng mga kasangkapan ng mga inihahagis ng mga taga-Syria sa kanilang pagmamadali. At ang mga sugo ay nagsibalik at nagsaysay sa hari. At ang bayan ay lumabas at sinamsam ang kampamento ng mga taga-Syria. Sa gayoy, ang takal ng mainam na harina ay naipagbili ng 1 siklo at ang 2 takal ng sebada ay 1 siklo ayon sa salita ng Panginoon. At inihabili ng hari sa punong kawal na pinangangapitan niya ang katungkulan sa pintuang bayan. At niyapakan siya ng bayan sa pintuang bayan, at siya'y namatay na gaya na sinabi ng lalaki ng Diyos, na nagsalita nang lusungin siya ng hari. At nangyari, gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos sa hari na sinasabi, ang 2 takal ng sebada ay may pagbibili ng 1 siklo, at ang 1 takal ng mainam na harina ay 1 siklo. Mangyayari bukas sa may gantong oras sa pintuang bayan ng Samaria. At ang punong kawal na yaon ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, ngayon, narito kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ang gayong bagay? At kanyang sinabi, narito, makikita mo yaon sa iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain niyaon. Nangyari ngang gayon sa kanya, sapagkat niyapakan siya ng bayan sa pintuang bayan at siya ay namatay. Amen. Amen Amen. po. Maraming salamat, Sister Lisette, sa ating Amen. pagbabasa ng ating 2 Kings chapter 7. Salamat sa iyo. Purihin ang Panginoon sa ating pong nabasa na aklat ng Biblia sa 2 Kings chapter 7. Tayo po ay darako na sa ating pong mga reflections. Pangungunahan po tayo ng ating pong mga pastors. Tawagin na po natin si Pastor Orland Calizo para po himayin ang kabanatang ito kung saan nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa po ng mga bagay na miracle. Pinapakita po dito ng ang doubt ay hindi po wala pong wala pong chance, no, kung di tayo lamang po ay magkaroon ng faith po sa Kanya. Pastor Orland Calizo, Happy God first morning po sa ating lahat. happy God first morning Kamusta po po. ang ating tulog? Yan po, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa gabi pong ito, ay sa umaga pong ito. Yan po, loud and clear naman po siguro po ako. Ano po? Opo, Sir. sir. Naman po. Okay po. Salamat po. At ngayong umaga, binigyan tayo ng pagkakataon upang pagbulay-bulayan po ang kanya pong mga banal na salita. Ang ating pong binasa ngayong umaga at salamat sa nagbasa ng ating pong talata ng Biblia, ating chapter ng Biblia sa Pangalawang Hari, Kapitulo 7. Ang kwento po ito, mayroon po tayong mga sinusundan pong mga tanong. Yung una pong tanong ay, ano po ang nangyari? Ayan. Narinig naman po natin yung kwento doon sa binasa po natin pong isang kapatid. Ang kwento pong ito ay tungkol po ito sa meron pong si Eliseo. Ito pong si Eliseo ay meron pong sabi dito ay meron pong sinabi ang Panginoon. Sabi dito, makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahweh. Yun po yung sinasabi po ni Yahweh. Ano po bang sinabi po ni Yahweh? Yun. Doon po sa kwento. Sabi dito ni Yahweh, bukas, sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng 1 takal na pinong harina o 2 takal na sibada na halagang 1 pirasong pilak.
Yun po, ang ito pong isa pong official, ano, yung official po ng kanang kamay ng hari, ay ito po ay kanya pong, hindi po siya naniniwala sa sinasabi ng ating Panginoon. Yun nga po na makakabili ng harina, ano po, ng sibada. Anong sabi no, ano po ang sabi ng official, ano, ng kanang kamay po ng hari? Sabi niya, hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo. Yan po. Yun po yung, di ba, yun pong sinabi ng Panginoon. At yun po ay ginamit po ng Panginoon sa Eliseo. Ano po. Kaya po itong haring, ito pong official na ito, sinabi po niya kay Eliseo, sabi niya, hindi magkakatotoo yung sinasabi mo. Kahit ano po, mayroon pong sinabi ang official, ano, sabi pa niya ito, kahit pa buksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Yan po yung, tutuloy muna natin yung kwento. Yung kwentong ito, mayroon pong mga kitungin, ano po. Itong mga kitungin ito ay yun po yung kanilang sakit ay 4 na tao, ano po, na may kitong. Nung itong 4 na taong may kitong ay sila po ay alam po ay sila po ay sabi dito ay ang sabi dito sa kwento ay bakit daw po sila, no? Sabi nila ay bakit tayo naghihintay ng ganitong ng ating kalagayan? Sabi nila. Kung wala tayong gagawin ay sabi dito, di ba? Kung mananatili tayo, sabi dito kung ating susundan yung pagbabasa po. Sabi dito, nag-usap-usap yung nagkwentuhan yung 4 na may kitong, na may sakit. Sabi niya, bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lamang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamatay tayo sa gutom doon, no? Kaya kung mananatili naman tayo rito, mamamatay tayo rito. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Yung 4 na kitungin pong ito ay pumunta po sila sa kampo ng Syria. Alam niyo po yung kwento po sa kampo po ng Syria ay gumawa po ang Panginoon ng kapangyarihan doon. Ano? Dito sa kwento, nung ang mga taga-Syria ay sabi dito po, dahil sabi dito, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karawahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Hitiyo at ng Egyptyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Nung ito pong 4 na kitungin, no, sila po ay, kasi nga, mamamatay sila pag di sila gumawa ng paraan, no, sa gutom. Sila po ay naglakas loob. Sabi niya, bakit hindi tayo pupunta sa kampo ng mga Syria? Nung sila po ay pumasok po sa kampo po ng Syria, kanila pong nakita na wala pong katao-tao. No? Kasi po nga po ay umalis nga po itong tumakas nga po ng mga taga-Syria. Natakot po sila dahil po akala po nila, dahil mayroon pong narinig sila na napakaraming mga karawahin ng kabayo, sabi nila, baka tayo digmain ito. No, kaya po sila umalis sila po sa kanilang kampo at walang katao-tao doon. At ngayon po ito pong 4 na kitungin ay nung pagpunta nila sa kampo ay nakita nila walang katao-tao. Ang ginawa po nila, di ba? Kumain sila, no? Nabusog sila. Nung sila ay nabusog, kinain nila yung mga pagkain ng mga taga-Syria. Tapos doon ay sila ay kinuha pa nila yung mga mga ginto, mga pilak, yung ano yung nakita nila doon, kinuha po itong 4 na kitungin. Tapos po noon, sabi nila, ay mali po yung ating ginagawa. Sabi niya, bakit hindi natin ito sasabihin sa mga opisyal, no? Sa mga opisyal. Kaya po, ang ginawa nila itong 4 na ito, ay sinabi po nila doon sa opisyal po, no? Kaya, doon po, sabi pa, ganun po ng mga minamahal, may isa pang tanong dito, bakit ito nangyari? Ano? Bakit nangyari po yung ganito po? Ang ating pong nakikita nga po dito na sa kwento pong ito ay doon po sa opisyal na kanang kamay po ng hari ay mayroon pong ang Panginoon, bakit ang kwentong ito ng
ng Syria ay pinahintulutan dahil doon sa official na yun ng kanang kamay ng hari ay meron siyang pagdududa sa Panginoon. Ano? Meron siyang minamaliit niya ang kakayanan o kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero kung ating pong yung kwento ay nangyari po yung sinabi ng ating Panginoon. Tama po. Kaya po doon po sabi pa dito, no, ang ating pang tanong pa dito, ano po ang dapat mangyari? Ano po? Yung dapat sana mangyari, ano mga minamahal, sabi dito ay hindi dapat, no, sundan pa natin at ating pong babasahin pa po dito. Yung sabi dito, ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod nang magdagsaan ang mga tao, siya'y natapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Kaya po, bakit ito nangyari po mga minamahal? Meron pong aral, meron pong lesson na ituturo ng ating pong Panginoon. Ano, dahil nga po dito sa official na wala pong tiwala siya sa Panginoon. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, yung salitang doubt, yung pagdududa, yun po yung ini-inject ng kaaway sa ating isipan para hindi tayo lubusang magtiwala sa ating pong Panginoon. Ano po? At dito po sa huling tanong, ano po ang ating pong tugon? Ano po yung tugon natin? Kaya po mga minamahal mga kapatid, nawa itong kasaysayan ng kwentong ito ng Syria, ano po, gumawa ang Panginoon ng kapangyarihan. Ano po, kung paano po mapapatunayan ng Diyos na siya po ay mayroon pong isang salita, no, ang ating Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon na gagawin niya po itong isang bagay na ito, halimbawa na lang po na pag sinabi ng Diyos na siya po Panginoon yun. Kaya sa atin po, alisin po natin yung pagdududa, no? Pagdududa po sa ating mga buhay, na pagdudahan natin ang kakayanan ng ating pong Panginoon. Katulad po ng opisyal na ito, na hindi po siya to talagang naniniwala sa sinasabi ng Panginoon na para pang minamaliit pa niya ang magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya tuloy, no? Ano pong nangyari sa kwento na namatay po itong opisyal na ito ng kanang kamay ng hari. Kaya po mga minamahal mga kapatid, nawa sa umaga pong ito, ang ating pong ilagak ang ating 100% na pagtitiwala po sa ating pong Panginoon. Alisin natin yung pagdududa na kaya ba ito nang gawin ng Diyos, no? At tingnan nga po natin, di ba? Yun nga, yung dahil sa ginawa ng Diyos ay yung Assyria ay umalis sila sa kanilang kampo. Kasi akala nila ilulusubin sila ng mga kaaway. Kaya tingnan niyo po ang ating Panginoon kung paano siya gumawa sa ating pong mga buhay, no? Ang daming mga pangyayari sa ating buhay kung paano ang Diyos ay gumawa talaga siya ng mirakulo. Ano po, halimbawa na nga po may mga problema tayo, may mga sakit. Tapos nalagpasan po natin 'yon, no? Tapos yung may mga pagsubok tayo na nalagpasan po natin 'yon, hindi po 'yon sa ating sarili pong kakayanan, kundi po dahil po sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya sa huli ko pong masasabi mga minamahal, na hayaan natin na ang Panginoon ang siyang patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Alisin talaga natin yung duda, no, pagdududa sa ating Panginoon na kaya ba itong gawin ng Diyos? No po. Alam natin sa ating sitwasyon ngayon, meron tayong kalagayan, meron tayong pangyari sa ating buhay na parang hindi natin kayang malagpasan kasi parang ang hirap naman lusutan itong pangyari sa buhay kong ito. Parang hindi ko ito malalagpasan. Pero alam po natin na kasama natin ang Panginoon na hindi tayo niya iiwan, ano po, na talagang makapangyarihan ang Diyos na kaya niyang gawin ang lahat
na imposibleng mga bagay. Ito lang po ang aking ma-share sa umaga po ito. Happy God first morning po sa ating po lahat. Amen. Maraming salamat po. At maraming salamat Pastor Orlan Calizo. Wala po tayong mga nasa chat box. Wala pong akong nakita. Okay, sino pa po ang gustong magsalita at magbahagi? May mga chapter po talaga na marami tayong na ibabahagi. Meron naman mga chapter na parang tahimik ang bayan ng Diyos. Kahit sa chat box po ay wala. So wala po si Pastor Mondihar. Meron ba pong gustong mag-reflect? Okay. Sa ating pong Facebook page, binabati rin po natin sina Rebecca Robles Dilar, Elizabeth Texon, Palen Bugarin, Amelia Fuertes Agripa, Cecilia Baal, Lea Castillo. Happy God first morning po sa inyong lahat. Si Brother Romel Samiliano ay nagbahagi ng kanya pong reflection. Ang 2 Kings chapter 7 ay kwento ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng matinding tagutom at kawalan ng pag-asa. Ipinapakita rito na kayang magbigay ng Diyos ng kasaganaan sa panahong hindi inaasahan sa verses 1 and 2. At ang pagbabahagi ng biyaya ay mahalaga. Ang kwento ng 4 na ketongin ay nagtuturo na ang kaligtasan ay nanggagaling sa Diyos. Amen. At pahabol, isang paanyaya na manalig sa Diyos at maging instrumento ng kanyang biyaya sa kapwa. Ayun, no? Walang duda. Wala pong room ang doubt kapag tayo po ay naniniwala sa ating pong Panginoon. At ibabahagi po natin ang mga ito sa ating pong mga kapwa. Si Brother Jonathan Maglonso, bago po natin tawagin si Brother Teddy Francisco, sabi po ni Brother Jonathan, God first morning. Ano ang nangyari? Ang Samaria ay nilupig ng hukbo ng Syria dahil dito nagkaroon ng tagutom. May 4 na ketongin. Nagpasya na lumapit sa kampo, natagpuan ang saganang pagkain at ibinalita sa lungsod. Bakit ito nangyari? Nangyari ang tagutom dahil sa apostasy ng bayan ng Diyos at dumating ang himala upang ipakita ng Diyos ang katapatan ng kanyang mga salita. Ano dapat ang nangyari? Lagi tayong nag-iisip ng pag-aalinlangan kapag ang sitwasyon ay tila walang pag-asa. So, magtiwala po tayo palagi sa Diyos. Ang aking tugon, sabi po ni Brother Jonathan, kung nakaranas tayo ng biyaya at kaligtasan mula sa Diyos, tungkulin nating i-share sa iba. Amen. Maraming salamat, Brother Jonathan. Bigyan daanan po natin si Brother Teddy bago po natin basahin ang mga sumusunod. Padala lamang po kayo sa ating pong chat box. Brother Teddy Francisco, kayo na po. Happy God first morning po. Narinig niyo ba ako? Yes po, malinaw po. Okay. Salamat po. Medyo namalat ako kahapon ka. Kaya medyo naging alanganin. Pero na ano naman po sa hot compress. Sa heating compress. Ang kapitulong ng ikalawang hari, chapter 7, ay pinapakita po dito yung sitwasyon na merong kagutom ang Israel. Meron pong 4 na ketongin na siya pang ginamit ng Panginoon sa ganong sitwasyon nila. Napapansin po natin yung kanila pong usapan, kung sila ay papasok sa lungsod, mamamatay sila sa gutom. Kung sila ay mananatili doon sa kanilang kinilalagyan, ay mamamatay din sila sa gutom. Kaya ginamit sila ng Panginoon, naisip nila na sila ay pumunta sa kampamento ng mga taga-Syria na kung sila ay papatayin, mamamatay sila. O kung sila naman ay mabubuhay, ay mabuhay sila. Naalala ko po dito yung karanasan nung 3
magkakaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego sa harap ni Haring Nabucodonosor, na sinabi nila na kung sila ay ililigtas ng Panginoon ay ililigtas sila, at kung sila ay hindi iligtas ng Panginoon ay hindi pa rin sila sasamba sa Diyos ni Haring Nabucodonosor. Dito po ay pinapakita na yung apat na ketongin ay sa bandang huli ay naging hindi maramot. Yung kanilang natuklasan ng mga pagpapala ay hindi nila sinarili, kanilang ibinahagi. Kaya lang nakalulungkot, meron po talagang hindi naniniwala dun sa tiyak na salita ng Panginoon. Dahil sa pasimula pa lang ay sinabi na ni Propeta Eliseo na sa ganung araw, kinabukasan, at sa ganung oras mismo, tiyak na tiyak yung sinabi na magkakaroon ng, kasi pagka po sinabing maipagbibili, ay mayroong kasaganaan, may sumosobra. Kaya nakapagbenta pa sila ng, sabihin natin, pagkain, yung cebada at saka yung harina. Pinakita doon, pero yung mismong pinakapunong kawal ang hindi pa naniwala doon sa sinabi ng lingkod ng ating pong Panginoon. Meron pong mga sitwasyon na masasabi po natin na gagamitin ng kaaway yung mabigat na sitwasyon, at kahit na ang salita ng Diyos ay tiyak, ay meron pong mismong sabi nga ay kahit yung mga nasa mataas na posisyon, sila pa yung nagkukulang ng pananampalataya. At yung mababa, yung mga masabihin natin mga hamak, dito po ay mga ketongin pa nga, isang mga hamak na tao, sila pa yung nagtiwala, ginamit ng Panginoon sa sitwasyon na ito na ang bayan ng Diyos ay nagkaroon ng kasaganaan sa pagkain. Kaya po, ito po ay naglalarawan sa atin na sa huling panahon, yung atin pong kasaganaang tinatanggap, alam ko po na pare-pares nating alam to, na hindi po pagkain physical, kundi yung pagkain spiritual. Gaya po ng ating God First Morning, sagana po tayo sa mga pagkain spiritual. Ang response po natin ay ano po ang ating gagawin doon sa kasaganaan na ating tinatamasa. Ibabahagi po ba natin ito sa mga tao na nagugutom or sa sarilin po natin? Yun lamang po. Salamat po, at thank you Sister Lisette na nag-take ng akin pong bahagi. Amen. Salamat po, Brother Teddy Francisco. Ayun po, binabahagi po natin ito sa iba, at ang tumagon ay nasa 141 dito po sa Zoom. Kaya wag po natin patuloy po nating i-share ang ating pong Zoom link, at anayahan po ang lalong-lalo na ang mga church officers, ang ating pong mga kapatid sa mga iglesia, na tayo po ay makinabang sa ginagawa po nating daily spiritual empowerment. Sister Lisette, may nais po kayong ibigay na reflection? Sister Lisette, go ahead. Yes po. Gusto ko lang pong dagdagan yung binanggit ni Brother Teddy. At naalala ko po na yung sa Acts of the Apostles, sabi po dito sa page 145, paragraph 4, sabi po, "But man's extremity is God's opportunity." So dito po kasi sa chapter po na ito po ay tungkol naman po sa pag-deliver kay Peter sa prison, and sobrang parang wala ng hope, wala ng pag-asa. Pero yun po ang ginamit ng Panginoon na opportunity para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Tulad din po sa ating kwento, tulad nga rin po ng nabanggit din po ni Brother Ted at saka po ni Pastor kanina, na sabi nga po, di ba, mga ketongin pa yung ginamit ng Panginoon para ipaalam sa mga taga-Israel po, di ba, na sila po yung naging daan. At dito po nakita po natin na sa po na ito, sobrang napaka-imposible kasi po during po that time, di ba, na parang yung mga taga-Syria, malalakas sila, pero anong ginawa ng Panginoon? Parang as if may tunog ng mga hukbo, ng mga kabayo. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Tulad din po nung may isang time din po yung kay Elisha, yung may nagkaalala po ang kanyang
servant. Tapos ang pinalangin ni Elisha ay, Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata at nakita maraming anghel ang nakapalibot, mga armies of angels. So during po this time na tulad din po sa atin na many times po talaga na tayo ay makakaranas na wala nang escape way sa mga buhay natin. Pero that will be the time na God will use it as His opportunity para po malaman natin na siya po ang gumawa ng way sa buhay natin. Kaya po sabi din po na sometimes God will allow us na we will be at the rock bottom ng life natin para po so that malalaman natin na He is the rock at the bottom. Na sa panahon na tayong nasa pinakailalim ng ating buhay, siya po ang ating magiging sandigan sa panahon na tayo ay nasa malalim ng ating buhay. So yun lamang po at happy Cat First Morning po. Amen. Maraming salamat, Sister Lisette. Thank you sa iyong reflection. No? Sa human perspective, impossible. Pero sa God's perspective, possible. No? Salamat, Sister Lisette. Amen po. Okay, sino pa po? Tuloy natin ang pagbabasa. Sabi po dito ni kapatid na Willie Joy Jumawid, the reason why we should embrace the Bible reading and for the sake of the younger readers introducing the Bible story, set to know and understand more through illustrations. We will eventually be loving God and the community. Brother Jonathan Maglonso, sabi po sa Galatia 6:10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Si kapatid na Rizalino, Brother Rizalino Heredia, bakit ito nasulat? Para ito sa ating lahat na inabutan ng huling panahon bilang patotoo o halimbawa na huwag natin gayahin ang kawalang pananampalataya na lagi tayong magtiwala at sumunod kung ano ang sinabi ng Panginoon. Brother Sunny Talusan, nagbabalik, minsan parang kinukubkub din ang buhay natin ng mga problema sa pamilya, sa kabuhayan na tila ba nawala ng pag-asa. Ang talatang ito ay paalaala sa atin na kayang baguhin ng Diyos ang mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Ang kakulangan ngayon maaring kasaganaan bukas sapagkat ang Diyos ay gumagawa kahit di natin nakikita. Amen. Salamat. Si Sister Alice Lacaba, ginamit ng Diyos ang 4 na ketongin upang ipahayag ang mabuting balita na nagpapakita na maaaring gamitin ng Diyos ang sinuman. Yun, gaya po na sinabi ni Sister Lisette. Salamat po, Ma'am Alice Lacaba, sa inyo pong reflection. Okay, meron pa po bang habol na gusto pong magsalita? Meron pa tayong mga ilang minuto. Pastor JC, Pastor, go ahead po. Good first morning. Thank you sa privilege. Sa akin naman personal, i-personal ko yung 4 na kitungin. Ay parang ako yun eh. Para rin tayo. Hopeless naman na talaga tayo. It's either mananampalataya tayo or hindi. Mamamatay naman talaga tayo lahat. And then, yung term na kitong, parang we are under sin, no? As long as may kasalanan, wala na talaga yung pag-asa. At ang ibinigay ng Panginoon is privilege. So, para sa akin, i-grab ko na yun. Though nakakatakot minsan yung mga pangako ng Panginoon na sinusubukan tayo na mag-take ng risk, pero rest assured na mabuti ang plano ng Diyos. Sometimes and most of the times, bilang tao, meron tayong takot. Pero sa nakikita ko dito, hopeless naman na talaga tayo eh. We are under sin. At isa lang ang patutunguhan natin. Pero nag-offer ang Diyos, pinapakita ng Diyos na maganda, masaya kung tayo ay susunod. Kasi mas makakamtan pa natin yung higit pa sa ating iniingatan na mawawala rin. So pagdating sa tapat na tiwala, hindi naman kailangan ng Diyos kung anong meron tayo.
ano man yung naposes natin. Ang kailangan lang ng Diyos ay yun, magtiwala tayo sa Kanya. Sa lesson, sa mga nakaraan, napag-reflect ko rin hindi naman tayo talaga inutusan ng Panginoon to overcome sin. Kasi hindi natin kaya. Ang nais ng Panginoon na makita natin siya sa lahat ng pagsubok ng malinaw. Lalo tigit yung kapangyarihan na gumagabay sa bawat isa sa atin. Thank you so much, sir. Amen. Salamat po, Pastor JC, sa dagdag na reflection sa ating pong binasa. Salamat po. Naniniwala po ako na lahat po tayo ay pinagpala sa ating pong talatang binasa, sa ating pong aklat na binasa ngayong umaga, sa mga reflections, takeaways na ating pong narinig mula sa ating pong mga kapatid. At patuloy po nating ibalik ang papuri sa ating pong Panginoon. Tawagin po muli natin si Sister Lisette para po sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw po na ito na inyong ibinigay sa amin upang po kami ay makapagbahagi, makapag-aral na iyong salita. At Panginoon, tulad nga po ng aming inaral ngayong umaga, nawa Panginoon ay bigyan niyo po kami ng ganong faith, ng ganong pagtitiwala sa inyo. At kung may mga bagay man po Panginoon na amin pong inaalala, amin pong wino-worry Panginoon, nawa ay bigyan niyo po kami ng pananampalataya sa iyo sapagkat alam po namin na wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe ngayong umaga at nawa Panginoon na sa aming pagpapatuloy po sa aming pag-worship sa iyo, nawa ang inyong presensya ay mapasa amin at nawa Panginoon na sa buong araw din pong ito Panginoon ay kami po ay tuluyang maranasan ng inyong presensya at maibahagi rin po ito sa mga taong aming makakasalamuha. Maraming salamat Panginoon at ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang.
Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Sa pagkakataong ito ay dadako na po tayo sa ating pong devotional, Jesus Wins, ang kanyang interpretasyon. Sa umagang ito, ang naka-assign po ay si Sister Miriam Rosete. Andito po ba siya? Baka lang po iba kasi yung name sa Zoom. Kung wala po ay nakahanda po si kapatid na Mami Net Lazaro. Thank you, Brother Edmond. Thank you po sa palaging pagsalo, Mami Net. Sige po, atin pong basahin ang ating devotional sa umagang ito na matatagpuan at may pamagat na ang kanyang interpretasyon. Ito yun sa ating pagsunod sa kanyang patnubay. Ito yung ating tema for this month of March, di ba? Ang ating talata ay mababasa sa Lucas 24:45. Sabi, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Mayroon akong tasa na talagang gusto ko dahil nagbibigay ito ng inspirasyon sa akin. Yan, nilagay ni Brother Melvin. Thank you, Brother Melvin. Diyan ko na lang babasahin para hindi ako nakayoko. Yan. Mayroon akong tasa na talagang gusto ko dahil nagbibigay ito ng inspirasyon sa akin. Pinadala ito sa akin ng aking mga mahal na kaibigan na sina Mirta at Alan. Nakasulat dito, sa sandaling akala ng uod na katapusan na ng mundo, naging paru-paro ito. Napakaraming pagkakataon ang mga pangyayari ay tila pinal na para sa atin. Ngunit, mula sa pananaw ng langit, ito ay hindi isang wakas, kundi isang simula, puno ng pagiging bago at kabuluhan. Para sa mga mananampalataya kay Jesus, walang mga dead end sa mundong ito, kahit ang may kamatayan. Dahil kay Kristo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ay tila tapos na at pinal na para sa dalawang manlalakbay sa kanilang daan patungong Emmaus. Sinubukan nilang ipaliwanag ang huling kalagayan sa estrangherong sumama sa kanila. At kung paano siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siya'y ipinako sa krus. Subalit, umasa kami na siya ang tutubos sa Israel, ayon sa Lucas 24, talatang 20 at 21. Tila talunan sila.
Ang kanilang mga pangarap ay naging bagay ng nakaraan. Hindi nila alam na kausap nila ang muling nabuhay na si Kristo. Ang kanilang limitadong interpretasyon ay nagbigay sa kanila ng kawalang kapangyarihan at kawalang pag-asa. Ngunit, ito ay hindi isang wakas, kundi isang napakagandang simula. Maraming beses nang sinabi ni Jesus na ang pagpapako sa krus ay hindi magiging wakas. Ngunit tila wakas ito para sa kanila. Naranasan mo na bang makaramdam ng ganito? Nasa bingit ng pagkasira ang iyong pag-aasawa, nawala ang iyong trabaho, natapos ang iyong pagkakaibigan. Iyon na iyon. Mahirap isipin na mayroong anumang mabuti pang matitira na ang Diyos sa katunayan ay may kakayahang gawing mabuti ang lahat ng bagay para sa mga nagmamahal sa Kanya. Mababasa natin ito sa Roma 8:28. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Jesus, ito ay ganap na naiiba. Ipinaliwanag niya na kinakailangan para kay Kristo na mamatay at muling mabuhay. At ang kanyang plano ay naipahayag sa kautusan at sa mga propeta. Ayon po sa Lucas 24:26, 27 at talatang 44. Binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan ang mga kasulatan. Ang pandiwang buksan ay ginamit para kay Jesus na binubuksan ang mga tenga ng bingi at ang mga mata ng bulag. Ngayon, ang kanilang mga isipan ay bukas upang maunawaan ang magandang balita. Ito ay hindi wakas. Hindi. Sa kabaliktaran, binuksan ni Jesus ang isang bagong napakagandang simula para sa lahat. Kung ikaw ay humaharap sa isang wakas, magtiwala sa kakayahan ng Diyos na lumikha ng isang bagong simula. Ang kasalanan ay dapat na wakas para sa atin. Ngunit hindi ito nangyari dahil may isang tagapagligtas na dumating. Magtiwala sa Kanya, dadalhin ka niya hanggang sa dulo ng iyong paglalakbay. Ayan. Amen. Purihin ang Diyos sa ating nabasa sa umagang ito. Ayon po dito sa ating nabasa, ito po may kaugnayan din, Brother Edmond, doon sa Roma 8:28. Alam nating lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin o sa Kanyang kalooban. Ito po ay kaugnay sa ating nabasa dito sa Lucas 24:48. Yung pagbubukas ng isip. Yung pagbubukas ng isip, ito ay nagpapakita sa atin kung paano ginagamit ng ating Diyos ang ating mga karanasan. Ito ba? Yung mga paghihirap natin, yung paghihirap niya, yung kamatayan niya sa krus, ay nagbubukas ng ating isipan upang maunawaan natin bakit ba mahalaga ito. Ano ba ang halaga nito sa ating buhay? Ang halaga ng mga karanasang ito sa ating buhay. Kaya nga, kailangan nating hingin palagi. Kailangan pala nating hingin palagi sa ating Panginoon na buksan niya ang ating isip. Sabi nga po, kapag binuksan ng Diyos ang ating isip, mauunawaan natin, makikita natin yung mga hirap, yung mga pagsubok na to, yung mga pasakit na ito, yung mga problema na dumarating sa atin, ay bahagi lamang po ng Kanyang plano para sa ating ikabubuti. Ayun nga po doon sa Roma na binasa natin. Tulad sa nangyari sa mga alagad, kailangan po natin humingi ng awa, magmakaawa tayo sa Panginoon dahil ang ating isip ay walang kaunawaan, na maunawaan yung mga bagay na dumarating po sa atin. Lalo na yung sinasabi lagi natin na mahal tayo ng Diyos pero hindi tayo naniniwala na siya ang gumagawa sa ating buhay. Dahil minsan meron tayong mga pag-aalinlangan pa. Lalo na sa gitna na mga problema, akala natin ay talagang bagsak na tayo. Hindi natin maunawaan kung bakit dumating ito. Minsan nagtatanong pa tayo sa Panginoon, bakit sa akin nangyari ito?
bakit sa akin mo binigay ito? Bakit ganito nangyayari sa akin? Naghihirap ako. Bakit ganito? May ganito pang nangyayari sa akin. Samantalang gumagawa naman ako, sumusunod naman ako. May mga ganun tanong pa. Pero ang sabi sa atin, magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Ano man yung dumarating sa atin, ito ay para sa ating ikabubuti. Yun ang lagi nating ilagay sa ating isipan at hingin natin sa ating Panginoon na anumang problema, anumang pagsubok, ay hindi ito wakas o katapusan katapusan na ng ating mga sabi nga katapusan na natin, wala nang final na ba ito, wala na tayong magagawa dito kasi ito na. Pero sabi, hingin natin sa Panginoon ng unawa, buksan ang ating isip dahil talaga namang wala tayong magagawa sapagkat ang Diyos lamang ang may kakayahang gumawa ng mga solusyon para sa atin. Kaya kung tayo ay patuloy lamang nahihingi sa Kanya ng tulong at hingin natin na buksan niya ang ating mga isip, ay babaguhin niya ang ating pananaw. Kasi mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Siya ay laging tumutugon sa atin. Lagi siya nagbibigay ng tulong, lalo na sa mga bagay na kinakailangan nating hingin sa Kanya para sa ikabubuti natin. Alam ng Diyos kung ano ang para sa ikabubuti natin. Kapag hindi ito ibinigay ng Diyos, ang ibig lamang sabihin sa atin ay hindi ito para sa atin. May mas mabuti para sa atin na ibibigay niya. Yun lang po ang aking interpretasyon dito po sa Amen. salita ng Panginoon. Maraming Amen. salamat. God bless Maraming you. salamat po, Mami Net. At bago po tayo manalangin, bigyan daan lang po natin kahit saglit si Brother Salino Erilia sa kanya pong reflection. Sani, Happy God First Morning po sa ating lahat mga kapatid. Napakaganda nung binasa ni Sister Net. Kung bubuksan lamang yung ating mga isipan. Ibig sabihin mga kapatid, 179 lang tayo. Ibig sabihin, kung ang mga kapatid lang sa buong CLPM area at sa iba pang mga union at division ay bukas ang isip, siguro baka maghang yung ating Zoom sa dami na nagpapalito. Amen. Diba? So, ibig sabihin, kung dito nga saan daw mauna ang judgment? Sa bayan ng Diyos bago sa labas. So, hindi na siguro natin kinakailangan pang mag-promote mga kapatid. Kung ang bayan ng Diyos ay bukas ang isipan. Kung ang bayan ng Diyos ay nag-iisip, hindi na sila kinakailangang hilingan o imbitahan. So, yun po ang ipanalangin natin mga kapatid na sana buksan ng Diyos ang isipan ng lahat ng miyembro ng bayan ng Diyos, no? At saka kung bukas ang isipan, kung nag-iisip tayong lahat mga kapatid, Tama. siguro lahat tayo ay nangangaral. Hindi na tayo kinakailangang pilitin, encourage na dalhin yung ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat sa ating lugar. Doon lang po sa ating mga lugar. So kaya nga po sa amin sa bayan ng San Antonio, ito po ang aming pinapanukala na lahat ng purok magtayo ng satellite meeting at dalhin yung ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat. Amen. At yun nga po dito nga lang sa hindi kilala kung sino. Kumbaga sa hindi tayo well known yung mga Seventh-day Adventist. Magtatanong pa, ano ba yun? So ibig sabihin, ang bayan ng Diyos ay tahimik. Kasi nga, hindi pa bukas ang isip. Sana po ay buksan ng Panginoon ng ating isipan lahat, mga kapatid, at tayo ay dalhin ang pagbalita ng kaligtasan sa lahat. Yun lang po at happy God First Morning sa ating lahat. Amen. Salamat po, Kuya Sani, no, sa isa namang panawagan, yung napag-aralan natin ng mga nakarang umaga, wait not for appeals, no? So nung ating pong virtual orientation, umabot tayo ng 800. Aminet, tama po ba? Opo, lagpas pa nga. So, ganun kadami yung mga church officers sa CLPM. So, ngayon ay nasa halos 179 tayo. Yes. So, Unawain na lang natin sila, Brother Isalino, na mahirap kumising sa madaling araw.
Opo, no. Ito po ay ang ginagawa po natin ay daily spiritual empowerment at tayo po ay wala lang pong maghihinto na mag-invite, no? Yes. Kasi ito po ay devotion. So kapag naniniwala po ako na yung 179 ay parte na ng araw po nila na sikaping gumising ng madaling araw at unahin ang pakipagdiig sa ating pong Panginoon. So, Lifestyle na yan, Brother Edmond. So, Natutuwa kay Jerry. 178 na to, lifestyle na to. Amen. Sister Nat, kaya ako yung natutuwa kay Jerel eh. Grade 3, pero laging kasama ng ama sa God First Morning. Sana ganun lang yung ating mga Amen. kabataan. Opo, lalong-lalo na yung mga kabataan, no? Kasi nasa kanila yung lakas. Wow. Hindi na ako kabataan. Ayan, sabi po ni Brother Melvin Bilazano, Natawa naman ako dyan. sa mga wala pang asawa, hindi pa ito dead end, mga kapatid. Sabi pa niya, gayon din sa mga may mabibigat na problema sa buhay, hindi pa ito ang dead end. God is so good. Amen. Edmond, lahat ng kabataan katulad mo ay present, lalong mas masaya. Amen. Salamat po. Opo. Totoo po yan. Hindi na yung mga kabataan tulad mo na laging nagpa-participate. Sana ganun lahat yung ating mga younger generation sa ating panahon ngayon. Amen. Palagan po natin. Si kapatid na Abding Benosa, maaaring matagal na tayong nag-aaral ng Biblia, nakakarinig ng sermon o aktibo sa gawain ng iglesia. Ngunit kung hindi binubuksan ni Jesus ang ating isip at puso, mananatili lamang itong kaalaman sa isipan at hindi karanasan sa buhay. Ang pag-unawa sa salita ng Diyos ay biyaya. Ito ay gawa ng banal na espiritu na nagbibigay liwanag sa mga talata at naglalapat nito sa ating puso. Kapag binuksan ni Kristo ang ating naputol po. Hindi ko po alam kung putol po ito. Sabi po ni kapatid na Arthur Gakayan, kung sa ating mga pag-uusap ay si Kristo ang sentro, hindi ang mga problema o ang ating mga kapatid, si Kristo ay sasamahan tayo. God first, morning po sa lahat. Amen. Maraming salamat po at ang oras po natin ay nasa 5:03 na, 5:03. Tayo po ay magpapatuloy at purihin po natin patuloy ang ating pong Panginoon. Nananawagan po ako sa ating pong adoration at confession. Sino po ang gustong ayan, nananawagan na naman po tayo. Wait not for appeals. Sino po ang gustong mag-volunteer? Taas po ang kamay. Sa Thanksgiving at supplication, available po ba si Brother Jomar Mariones? Basta nagulog pa po ako tapos... Hindi, pipindutin mo na. Sorry bro, hindi ako available. Sige po. Okay. Sige po, sino po ang nais na para po tuloy-tuloy tayo? Mag-send lang po ng message dyan sa chat para po mabasa po natin. Ang ating pong tagapagsalita mamaya pagkatapos po ng ating pong God First video ay si Pastor Ferds Mislos. Panoorin po natin muna ito. Salamat po. Mami Net pala, sorry. Prayer po muna tayo, Prayer po Mami Net. muna. Okay. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, banal at dakila, muli po kami ay nagbabalik ng aming pasasalamat sa napakagandang mga salita na amin po na inyong binigay sa amin sa umagang ito. Ang inyong pagbubukas ng aming mga isip, ang interpretasyon sa pagbubukas ng aming mga isip sa mga bagay na hindi po namin maunawaan at ang sa pag-aakala namin na ito ang huli o pinal. Subalit, binuksan niyo ang aming mga isip upang maunawaan namin ang lahat ng mga bagay na nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa mga karanasan na amin pong nararanasan sa lahat ng mga pagsubok, mga suliranin, at mga bagay na dumarating sa amin. Alam po namin na ito ay para sa amin ikabubuti. Muli po namin ibinabalik ang pasasalamat at papuri sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sistematikong pagbibigay.
Systematic Benevolence. January 3. Offertory Reading Devotional. Ang systematic benevolence ay isang paraan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog na nakatuon sa sinadya at sistematikong pagtatalaga ng porsyento ng ating kita para sa mahalagang gawain ng misyon ng Diyos sa buong mundo. Ang modelo ng proportional na ikapo at handog ay may pinagmulan sa buong Biblia at itinaguyod ng mga unang Adventist pioneers upang masuportahan ang mga manggagawa ng Ebanghelyo. Ito ay isang sistemang pinagplanuhan, sinadya at naaayon sa porsyento ng pagbibigay ng mga kaanib na nagbigay daan upang mabilis na lumago ang pamilya ng Iglesia ng Diyos. Isinulat ni Ellen White na, ang bagay na ito ng pagbibigay ay hindi dapat iasa sa bugso ng damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng tiyak na tagubilin tungkol dito. Itinakda niya ang mga ikapo at handog bilang sukatan ng ating pananagutan. At ninanais niya na tayo ay magbigay ng regular at sistematiko. Pagkatapos may hiwalay ang ikapo, ang mga kaloob at handog ay dapat ilaan ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. The Review and Herald, May 9, 1893. May kabuluhan pa ba ang systematic benevolence sa panahon ngayon? Oo, higit pa kaysa dati. Ang lahat ng gawain ng misyon mula sa paglilingkod ng lokal na iglesia hanggang sa malawakang pangangaral ng Ebanghelyo sa ibang mga bansa ay nagiging posible dahil sa inyong pagbibigay. Gayunman, sa maraming bahagi ng mundo, bagamat tumataas ang mga handog para sa lokal na pangangailangan ng iglesia, ang mga handog para sa misyon ay patuloy namang bumababa. Panawagan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pagbibigay ng ating mga handog sa unang Sabath ng taong 2026, tayo nawa ay mangako sa systematic benevolence para sa darating na taon. Maglaan tayo ng porsyento ng ating kita sa buong 2026 at sistematikong ibigay ito para sa misyon ng Diyos, kapwa sa lokal at sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong tapat na pamamahala ng mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Okay, bago po natin ibigay kay Pastor Ferds Mislos, tawagin ko lamang po ang atensyon ni na Sister Minda Fuentes at Sister Maria Lorina de Dios. Mari po kayong maglingkod mamaya sa adoration at confession at thanksgiving at supplication. Pa-confirm na lamang po sa chat box. Salamat po. Pastor Mislos. Morning po. Happy God's first morning. Happy God first morning po, Pastor. Okay. Nawalan kami ng internet kaya kay Irene lang yung gamit ko ngayon. Siya lang yung may data. Ang ibinigay pong topic sa akin ay masumpungan po ito sa pages 66 and 67 sa Council of Stewardship, na ang title po mga kapatid ay in the first false recognition of the system. In his first letter to the Church of Corinth, Paul gave the believers instruction regarding the general principles underlying the support of God's work in the earth, writing of his apostolic labors in their behalf. So dito po ang pinaka ginamit po dito ni Ellen G. White na key text ay masumpungan sa 1 Corinthians chapter 9 verses 7 to 14. Ito yung ginamit niya na nire-recognize niya ang sistema ng pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. O dito po, ang sabi po dito sa verses 7 to 14 ng 1
1 Corinthians ay ganito. Sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nag-aalaga sa kawan at hindi umiinom ng gatas ng kawan? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko hindi ayon sa pananaw ng mga tao, hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? Dito po ay pinapakita ni Apostle Paul yung pamamaraan ng kautusan para suportahan ang gawain ng Panginoon nung unang panahon. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Hindi ba't siya ay nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin sapagkat ang nag-aararo ay dapat mag-araro na may pag-asa. At ang gumigiik ay gumiik na may pag-asa na magkakaroon ng bahagi. Kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tiniis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa ebanghelyo. So dito po ay pinapakita po ni Apostle Paul na kung saan ay sa verse 14 ay ipinag-utos ng ating Panginoon na kung saan ay ang mga nangangaral sa ebanghelyo ay kumakain ng kanilang ikabubuhay mula sa ebanghelyo. So yung ibig sabihin po dito ay mayroong material support. Kapag kapangaral daw ni Apostol Pablo ng spiritual, ay kailangan naman niya ng material support. Dito po pinapakita yung God's provision to support the ministry through us, sa pamamagitan natin, mga kapatid. At ang historical background po nito ay masumpungan po natin doon sa may verse 3 kung bakit inihayag ito ni Apostle Paul. Kasi may mga iilan doon sa Korinto na kung saan ay kinikriticize siya kung bakit siya tumatanggap ng material na tulong mula sa church, mula sa mga kapatid. Kaya kanyang ipinakita po dito na ang mga naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-iibanghelyo ay dapat makatanggap din naman ng material para sa kanilang buhay. The apostle here refer to the Lord's plan for the maintenance of the priest who ministered in the temple. Those who were set apart to this holy office were supported by their brethren to whom they ministered spiritual blessings. So dito po natin makikita sa ating church. Sa ibang church po, ang aking buong sambahayan, mga kapatid ko, nanay, ay kami po ay galing sa Fundamental Baptist Church bago pa ako naging Seventh-day Adventist. At yung pastor po namin doon ay nagpapastor po siya tuwing Miyerkules at Linggo. Pero maliban doon ay nagtatrabaho sila ng trabaho nila. Ganun po yung kanilang senaryo. So nagtatrabaho. Unlike po sa atin, mga Seventh-day Adventists ay full-time pastors. Pagpapastor lang at hindi maaring magkaroon ng ibang trabaho. So dito po pinapakita ni Apostle Paul na yung mga full-time ministry na manggagawa ng ating Panginoon ay dapat
masuportahan ang kanilang pangailangan. Na ito ay spiritual blessings mula sa ating Panginoon. Na kagaya ng nakalagay sa Hebrews chapter 7, verse 5, verily, they are of the sons of Levi who received the office of the priesthood, have a commanded to take tithes of the people according to the law. So dito po, ni-review ni Apostle Paul yung kanyang recognition ng sistema ng Diyos noong Old Testament na kung saan yung mga naglilingkod sa temple ay yung kanilang ikinabubuhay ay mula sa tithes. The tribe of Levi was chosen by the Lord for the sacred offices pertaining to the temple. In the priesthood of the priest it was said, the Lord thy God has chosen him to stand to minister in the name of the Lord. 1/10 of the increase was claimed by the Lord as his own. So dito, ito yung pamamaraan ng Panginoon para suportahan yung kanyang ministry sa mga naglilingkod sa temple noong Old Testament. At dito naman po, sa may bahagi pong ito, ay ipinakita naman ni Apostle Paul dito sa verses 1 hanggang 3 na kung saan ay sa kapanahunan ng mga Kristiyano, mayroon din namang karapatan yung mga nag-iibanghelyo kapag sila ay, sabi po dito, hindi ba ako'y malaya, hindi ba ako'y isang apostol, hindi ba nakikita ko si Jesus na Panginoon natin. So dito po ay kiniklaim ni Apostle Paul yung pagiging apostolic niya, na sa paglilingkod niya bilang apostol ng ating Panginoon, siya ay may karapatan na tumanggap ng material things mula sa church. It was this plan for the support of this ministry that Paul referred when he said, even so that he the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. And later in writing to Timothy, the apostle said, the laborer is worthy of his renewal. So dito po natin makikita din mga kapatid, yung ilang mga katanungan na bakit si ganito na naglilingkod naman, nagpe-preach ng gospel, ay bakit hindi sila nakakatanggap from tithes. Ayun yung may mga ilang nagtatanong na ganon. Dito po ay pinapakita ni Apostle Paul sa verses 1 to 3 na kung saan ay ang tatanggap lang din naman sa pag-iibanghelyo ay yung mga recognized na apostle. So sa atin po ngayon, sa ating pong kapanahunan ngayon, ang mga full-time ministry na nire-recognize po ng ating church ay walang iba kundi yung mga pastors, mga Bible teachers, mga office workers. So ayan po yung mga katumbas ngayon na mga nagtatrabaho ng Old Testament na mga Levita. So dito po ay lahat po tayo ay kabahagi po ng gawain ng ating Panginoon sa magitan ng material support. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay, kaya nagiging kabahagi din naman tayo dahil sa kanyang kabutihan sa ating buhay, nagiging kabahagi din naman tayo ng pagmiministry sa magitan ng pagbabalik ng ating ikasampung bahagi na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya ito po ay paalala po sa bawat isa sa atin, ang isinulat ni Ellen G. White, na maging si Apostle Paul ay nirecognize niya ang sistema noong Old Testament para suportahan ang gawain ng ating Panginoon. At gayon din sa kapanahunan po natin, ang pag-iibanghelyo ay ipinapakita po dito na tayo ay magiging kabahagi at kabilang sa pag-iibanghelyo kapag tayo ay nagbabalik ng ipinagkatiwala ng Panginoon ng blessing sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ferds, sa inyo pong ibinahagi ngayong umaga. Salamat po. Bago po tayo dumako sa ating pong Acts prayer, try ko po ulit tawagin si Sister Minda Fuentes. Sister Minda, andyan po ba kayo? Okay po kayo sa adoration and confession?
3, 2, 1. Okay, so maaaring negative po. Bigay po natin ang... Hello po? Okay, bigay po natin ang adoration at confession sa kabataan po mula sa North Bataan, Irene Danduan, kayo po sa adoration at confession. Ito po, kabataan din po ito, Brother Sunny ng Area 3, North Bataan. Irene Danduan, kayo po sa adoration at confession, at negative po si Sister Lorena. So ang sasalo ay si Brother Melvin Bilasano. Mga kapatid, tayo po ay maganda na sa ating pong Garden of Prayer. I-mute lang po natin ang ating pong mga mic kung hindi po tayo ang maunguna sa prayer, para hindi po tayo magkaroon ng interruption po, no, sa ating pong pananalangin. Mga kapatid, tayo po ay dadako na sa Garden of Prayer. Damihin po natin ang presensya po ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Mapagmahal, dakila, banal po naming Panginoon, sa umaga pong ito ay patuloy po namin kayong pinapasalamatan at pinupuri po sa inyong pong ginawang pagising po sa amin ngayong umaga, at patuloy po naming sinasamba ang aming pong Panginoon at pinapasalamatan sa lahat po ng mga mensahe, mga aral at leksyong aming po narinig mula pa kanina. Salamat po Panginoon sa inspirasyon at mga mabubuting balita na ito po'y lalong magpapatibay sa aming pong pananampalataya habang kami naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesus. Maibahagi po namin ito sa iba, sa aming pong mga kaibigan, katrabaho, mga kakilala o hindi man kakilala Panginoon. Ano man pong pagkakataong meron kami ay magamit po ang bawat isa upang mas lumawak at lumaganap po ang inyong pong banal na salita. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataong gaya nito na ginagamit po ang social media, ang mga platform na katulad nitong Zoom, upang kami pong lahat na magkakapatid, saan man po kami naroon, magkakaiwa-iwalay, sabalit pinagbubuklod po kami ng ganitong pagkakataon na simulan po ang aming umaga na sa debosyon pong ito. Unahin po kayo, katagpuin po kayo, at sa mga unang oras po ng aming pong mga araw ay ilaan po namin ang aming pong mga oras upang kayo po ikatagpuin, magkaroon po ng devotion at pag-aralan po ang inyong pong mga banal na salita. Maraming salamat po sa mga kapatid at mga individual na tumutugong patuloy araw-araw at patuloy pong gamitin ang bawat isa Panginoon na maging daluyan ng pagpapalang nagmumula po dyan sa kaitaasan. Maibahagi po namin ito sa iba Panginoon, gaya po ng pagpapalang ipinagkakaloob ninyo sa amin. Sa pagkakataong ito Panginoon, namin pong nilalapit ang aming po mga abang sarili sa inyo, na kagawa po kami ng pagkukulang at pagkakasala at pagmamalabis.
sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Inyo po kaming patawarin, pakalinisin, Panginoon, at ang aming pong paglapit po sa inyo ay maging katanggap-tanggap. Bigyan po kami ng panibagong puso upang ang inyo pong mga salita, Panginoon, ay maging ilaw, Panginoon, po sa amin at maibahagi po namin ito sa iba at patuloy pong gamitin po ang bawat isa sa ikalalagot ikatatapos po ng inyo pong gawain dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at ang aming pong panalangin ay pagpapatuloy po ng aming pong kapatid na si Brother Melvin. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, O Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Unang-una, kami ay yung binigyan ng napakahalagang panibagong buhay sa umaga na ito. Walang katumbas na halaga ang panibagong buhay na ito. Nais namin ipasalamat sa iyo. At higit sa lahat, salamat din. Muli mo kaming in-invite na muli kang makasama sa umaga na ito sa simula ng aming buhay sa paghapon na ito. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga aral, at salamat sa iyong pangunguna sa aming buhay. Sa kabila ng iyong mga kabutihan sa amin, kami pa rin ay may mga pagkukulang. At narito, meron din naman kami mga kahilingan o dakilang Diyos. Aming nilalapit sa panalangin ang aming mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa tumutugon sa panawagan sa pangunguna dito sa aming program na God First Morning Devotional. Unang-una ang sambahayan ni Brother Edmund Sabio. Din ang sambahayan ni Sister Lisette Joyce Lola. Ang sambahayan ni Pastor Orland Calicio. Din ang sambahayan ni Mami Net Lazaro. At nagit sa lahat ang sambahayan ni Pastor Fernando Mislos. Ang aming panalangin ay patuloy na kalusugan sa bawat isa upang kami mas lalo pang makapaglingkod sa iyo ng mas mahabang panahon, makapag-inspire ng iba pa ng mga officers ng CLPM at lalo higit ang mga members dito na higit sa lahat ay kami ay maging halimbawa kung paano kami ay lumalago sa patuloy na araw-araw na paglapit po sa iyo. Gayon din naman para sa kanila dahil alam namin na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa itong dead end. Sila ay maaari pa rin mas lalo mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng mga program na ito, ng mga leaders na nangunguna at patuloy na nagiging inspirasyon ng bawat isa. Dalangin din namin o dakilang Diyos ang missional evening. Patuloy na ito ay magamit palagi bilang isang paraan kung paano mag-uugnay ang bawat isa, magkakaroon ng magandang fellowship. At sa pagtatapos ng araw, ikaw pa rin ang aming makasama. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder Program. Ito po ay hindi programa lamang na pangungulekta, kundi ito ay isang programa ng pagkakaisa na kung saan napatunayan na ang pagkakaisa ay tunay na nagbibigay ng napakalaking tagumpay. Doon pa lang during Bible times o dakilang Diyos, ito ay napatunayan na sa amin. Kaya ang bawat isa ay patuloy naming hinihimok o dakilang Diyos na kayo ang manguna sa mga puso ng mga tao na ito ay maunawaan ng mas malalim na mga prinsipyo na nagmumula sa iyo. Dalangin din namin o dakilang Diyos ang first 100 days goals ng CLPM. Nawa ang bawat isa na sangkot dito na ay makapag-provide ng mga dapat na i-provide sa tamang panahon o dakilang Diyos. Nawa bawat isa ay patuloy niyong gabayan, patuloy na lumago sa bawat araw ng aming mga buhay. Dalangin din po namin ang parating na youth camp sa susunod na buwan sa Klaa, April 2 to 5. Nawa ang paghahanda ng mga kabataan ito ay maging sapat at mapalakas ang kanilang pamumuhay, mananampalataya bilang isang Kristiyano sa pamamagitan ng mga programa na ito. Dalangin din po namin o dakilang Diyos sa mga Bible interests, sa mga crusade na ginaganap sa Candaba Church sa Barangay Kalawakan, Antonia Remedios, Trinidad, Bulacan. O nawa ang mga programa ng mga crusade na ito ay maging
dahilan upang marinig nila ang pabalita na iyong kaligtasan, ang iyong kabutihan, ang iyong plano sa bawat isa sa amin. At sila ay makilala kayo, dakilang Diyos, tumanggap bilang personal na tagapagligtas. Gayun din naman ang aming sinasagawang 3 months evangelism dito sa San Leonardo, kasama ang Gapan Adventist Church at ang kasama namin mga missionary. O dakilang Diyos, ang iyong gawain ay malawak. Ngunit alam namin, dito sa lugar ng San Leonardo ay maraming gold, o dakilang Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa na mahanap namin ng mga hinog na bunga upang sila ay mailapit po sa iyo at mapabutan na iyong pabalita. At kayo din dalangin namin, o dakilang Diyos, ang crusade na gaganapin sa South Zambales San Isidro Church sa April 8 to 17. Patuloy na maging handa ang bawat isa ang kanilang mga puso sa paglilingkod at bawat isa rin naman na tatanggap na hinahanap nila ay ituro niyo po sa kanilang daan patungo sa crusade na ito. Dalangin din po namin ang kaligtasan ng mga kapatiran, lahat ng mga tao doon sa Middle East sa nagaganap na kaguluhan dito. Alam namin na may mga inosenteng tao dito. Nawa o dakilang Diyos na sila ay palaging magiligtas at higit sa lahat matapos na ang kaguluhan na ito. At ikaw ay darating, alam namin na malapit na, sapagkat ito ay mga palatandaan na iyong malapit na pagbabalik. Bigyan niyo po kami ng sapat na mga panahon upang ang aming mga pagbabalita sa mga iba ay maibalita na namin, upang ikaw ay makasama na namin na kami ay sasalubong sa iyong ikalawang pagbabalik. Dalangin din namin, o dakilang Diyos, ang safe travel ng mga leaders, mga directors, kasama ni Pastor Jerry sa araw na ito, papuntang Thailand. Iligtas niyo po sila sa kanilang pag-travel sa himpapawid, sa pag-travel sa kalupaan, papunta roon, at higit sa lahat hanggang sa kanilang pagbabalik. At dalangin din namin, o dakilang Diyos, ang mga kapatiran na may mga kahilingan, may mga problema pang kalusugan at umihiling ng kagalingan. Dalangin namin ang kalagayan, alam niyo ang kalagayan ng bawat isa, o dakilang Diyos, at babanggitin namin ang kanilang mga pangalan at inihiling na iyong paghipo sa kanilang ang inyong mga mapagpagaling na kamay at tunay na magpapagaling sa kanila sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Dalangin namin si Daisy Navarro, si Pastor Ben Santiago, si Desiree Nicolas, Emerson Parcon, Benjamin Uranganan, Carmelita Junio, si June Lulu, Rafael Galang, Roberto Diaz, Trecia de Emanuel, Baby Justin Atison, si Vilma La Chica, Sara Ferro, Aurea Galang, Marcos Espirito, Leolenda Calanog, Rosario de Ocampo, Reynaldo Crisostomo, Danilo Esguera, Ira Palacio. O dakilang Diyos, ang mga pangalan na ito, ang mga taong kapatiran namin na ito, kayo po nakakaalam ng kanilang mga status, mga kanilang kalagayan sa mga sandali na ito. Patuloy namin hinihiling na patuloy niyo iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal. Pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman, ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan, pinansyal at kung ano pa man ang kailangan ng kanilang pamilya. Nang sa gayon, o dakilang Diyos, makilala nila ikaw ang aming dakilang Diyos na nagpagaling sa kanila. At sila ay patuloy na makapaglingkod sa iyo, dakilang Diyos, habang sila ay masaya, naghahanda at naglilingkod sa habang kami ay naghihintay sa iyong kalawang pagbabalik. Dalangin din namin, o dakilang Diyos, ang aming mga kasamahan dito sa Zoom platform na ito, ang mga kasama namin na nanalangin, mga prayer warriors. Ngayon din naman sa Facebook Live, sa YouTube at kung saan pang mga platform, narito kami sama-samang nananalangin sa iyo. Alam niyo po ang laman ng aming mga puso at isipan. Ng ilan sa amin ay mayroon din namang personal prayer request. Maaari po ba lahat namin ito isama-samang itaas sa iyo at dinggin ito ang aming panalangin, hindi sa aming kagustuhan at karapatan, pagkos sa iyong kalooban na mas mabuti para sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. Ito ang aming inihiling sa pangalan na Jesus, naming tagapagligtas. Amen, amen, amen. 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 Amen.
Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas.
pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Pastor Burns, for closing prayer po. Tayo ay manalangin. Napakabuti niyo po, O Diyos, sa bawat isa sa amin na muli po ginising kami. Binigyan kami ng karapatan na kayo ay masamba sa Espiritu at Katotohanan. Maraming salamat po sa mga awitin, sa iyong mga salita na nagbigay ng kalakasan sa aming espiritual. Nawa ay maging instrumento po ito sa buong maghapon upang maging inspirasyon namin sa aming pagharap sa panibagong araw. Nawa ay samahan kami, Panginoon, ipaalala sa amin ang aming mga natutunan ngayong umaga, na sa gayon, Panginoon, ay makita kayo sa aming mga kilos, pananalita, sa aming mga gawa. I-bless nga po ang aming mga buhay sa buong maghapon, na sa gayon ang mga blessing na ito, may spiritual, mga blessing na material, ay maging instrumento din po para ma-bless namin ang mga taong nakapalibot sa amin, ang mga taong aming mga kasalamuha, nang sa gayon sa pamamagitan po nito, Panginoon, ay makita kayo sa aming mga buhay, at higit sa lahat maging instrumento ito para magkaroon sila ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. I-bless po ang lahat ng mga kapatid, isang dako man naroon, ang inyong pakikisama at pagpapatnubay ang aming maranasan sa buong maghapon. Ito'y aming sinasampalatayanan na inyong ipagkakalob, sapagkat ito'y aming inihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Chanting po muna tayo, mga kapatid. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Pastor Joey. Mga minamahal na mga kapatid, humayo kayo ngayon sa kapayapaan. Pinagtibay ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pinaging banal ng kaniyang biyaya at iningatan ng kanyang banal na presensya. Mamuhay kayo ng may pananampalataya. Lumakad kayo ng may pag-asa at maglingkod kayo ng may pag-ibig. Habang hinihintay ninyo ang maluwalhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. 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 God bless morning.
God, first morning. Brother Moises, sister. Sister Net. Morning, Michael. Salamat po sa lahat. Morning. Sunny. Morning. Brother Yoni. Morning, brother. Ayan. Brother Ernie. Ingat Bernie. po kayo hanggang mamaya po sa traditional Good evening. morning. God, Sister first Lisa. morning, everyone. At first morning po. Mamayang gabi po, pag-aralan po natin Rooted and Growing First in morning. Christ Lesson Review. And Salamat po. Good morning po. Good morning. Salamat po Okay, mga kapatid tayo. sa inyong patuloy na pagbabalik sa Morning, bawat programa. Sean, share po natin ng Zoom. yes. Brad Sunny. Irma, good morning. Parang wala sa Tirma. Wala si Tita Irma. Sister Erlinda, good morning. Ay, manulingat. Good morning Okay po. Morning. Good morning. Morning. Prepare na po tayo. Morning. Start na po tayo in 5, 4, 3, 2, Sir, good morning. Good morning. Bye. At yan po ang ating devotional mga kapatid sa umaga na ito. At ang lahat ay na-bless sa umaga na ito. At salamat sa patuloy na pagbalik sa bawat umaga. God, first morning po sa ating lahat.